Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din namang sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May lalim na hindi agad mauunawaan ang pagbati at paghahatid ng kapayapaan ni Hesukristo sa kanyang mga alagad. Batid niya ang kinasasadlakang kondisyon ng mga alagad, nagdadalamhati sa kanyang kamatayan, nalilito sa mabilis na pangyayari, lugmok sa kabiguan dahil sa pagguho ng mga pangarap na nakabatay sa paghahari ni Kristo. Puyat at pagod sa pagbabantay sa mga nangyari at takot sa maaaring mangyari sa kanila ngayong wala na ang inaasahang pinuno. Sagabal ang kalungkutan, bighati at panlulumo para makapasok sila sa misteryo ng muling pagkabuhay. Kailangan nila ng kapayapaang nanggagaling lang sa Diyos. Sa pamamagitan nito, inilalagay ni Kristo ang kanyang mga alagad sa sitwasyon kung saan magagamit nila ang kanilang isip at puso sa pinakamataas at pinakamainam na kondisyon para matanto ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ang kapayapaan ang siyang kailangang estado ng pagkatao para maging bukas ang puso at isipan at makilala ang presensya ni Jesus at makatugon ng maayos. Kaya naman hindi nakapagtataka na sinimulan ni Kristo ang pagpapakita sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghahatid ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, 2 beses naghatid si Jesus ng kapayapaan. Sa una, sinundan ito agad ng pagpapakita ng kanyang sugat sa kamay at tagiliran. Pahayag ito na hindi siya multo o pangitain, kundi buhay at taglay ang sugat ng pagkapako sa krus. Totoo ang mga pangyayari. Niyakap niya at ginawang kanya ang kondisyon ng pagkamakasalanan, pagdurusa at kamatayan ng tao
at nagapinan niya ang mga ito. Sa ikalawang pagbati, sinundan niya ito ng pagsusugo sa mga alagad sa kanyang misyon gaya ng pagsusugo ng Ama sa kanya. At iginawad sa kanila ang Espiritu Santo, kaugnay para sa pagbubuo ng kultura ng pagpapatawad at pagtanggap sa bawat isa. Sa Iglesia Katolika, ito ang batayan ng sakramento ng pakikipagsundo o kumpisal na inaasahang dadaloy sa buhay ng mga tao. Sa ikalawang pagpapakita sa mga alagad, nasundan ang paghahatid ng kapayapaan ng paanyaya para isuot ni Tomas ang kanyang daliri sa mga sugat sa kamay at sa tagiliran ni Jesus. Kasabay rin ito ng paanyayang manalig. Hindi sinasabi sa Ebanghelyo kung inilapit at isinuot nga ni Tomas sa mga sugat ni Jesus ang kanyang daliri at kamay. Ang malinaw, nanalig si Tomas sa kanya habang sinasabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Mula sa espasyo ng kapayapaan, nangyari ang pananalig kay Hesukristo muling nabuhay at pagtanggap sa Espiritu Santo at misyon ni Kristo. Nawa, mapa sa ating mga puso rin ang kapayapaang ito.